So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, grabe to. Kaya nga sabi ko sa inyo medyo a little bit confusing talaga yung mga survey. May times na naniniwala ka sa survey, meron din namang times na medyo tagilid. Kasi yung survey, basihan lang din naman yan. Guide ng mamamayang Pilipino. Pero mostly kasi yung survey ginagawa ng negosyo So, dito nga ako nagtaka kasi, di ba, pasok, humahabol daw po itong si Philip Salvador, itong si Jimmy Bundok, yung mismong PDP. Oo, di ba, alam niyo na humahabol sa survey ng senatorial candidate for midterm election. Yan, sa recent survey yan, di ba? Kung saan pasok nga itong si Philip Salvador, si Rodante Marcoleta, yan, pasok yung mga pangalang yan. Ngayon, ang hindi ko lang mawari mga minamahal, nag-rally sila, pero bakit nilangaw? Di ba, ba't parang nagsasalita lang sila, tapos ang kausap nila, hangin. Di ba, kasi mismo, kung ako nasa kalagayan or nasa poder nila, tapos makikita natin ngayon sa recent survey, di ba, na nangunguna si Vice President Sara Duterte na merong mataas na satisfaction rating. Mataas na satisfaction rating, mga minamahal, pero di ba, isang buwan na hindi nagtrabaho, paano nangyari yun? Alright, by the way, so kung mataas yung satisfaction rating at trust rating ni VP Sara, syempre nahila din dyan yung PDP. Ang problema kasi, nung nagsagawa ng rally, nilangaw. Meron akong video na ipapakita sa inyo mga minamahal, hindi tayo nagsisinungaling Papakita ko sa inyo, dapat meron tayong mga reference kapag nagbablog. Ang hirap kasi puro lang dakdak Hindi naman tayo ganun, hindi tayo katulad ng mga DDS na fake news. So ngayon, pakinggan natin to. Yan tingnan nyo. Servisyo mas kapitan sa gobyerno. Kaya sa gobyerno, mga sa katawan, dapat ibalik sa katawan sa eksakto na pamahagi. Kung sa may rason, kita ninyo mga minamahal, hindi lang yan, mga minamahal. Meron pa tayong drone shot. Siyempre, di ba, mas maganda yung suportahan ng detalye din kahit pa paano. So, ngayon ito yung drone shots. Drone shot. Mga minamahal. Siguro 2,000 to 3,000 lang yung dumalo sa sa rally nila. Alright, panoodin natin to. Walang sounds yan. Ako na lang yung pakinggan nyo. Yan. Inaangat na ang drone shot. Bilis, ang bagal, nakakaloka. Yan, tingnan nyo. Yung dyan palang banda sa may pinakagilid, mga minamalo, wala na talaga. Wala na. Di ba? Nilalangaw. Di ba? Kaloka. Nilangaw sobra. Tingnan nyo. Kaya hindi natin makita yan sa mga Facebook Live. Oo, kasi pag alam nilang konti yung tao, hindi na nila live. Or kahit konti man yung tao, nila-live nila, pero Zoom lang. Zoom lang. Yun lang yung ginagawa nila. Diba, SMNI? Yun nakakaloka. Diba? Tapos ngayon itong si Bato de la Rosa, nagmamakaawa. Ngayon, ito yung sabi ni Bato. May pakiusap ako sa inyong lahat. Sama-sama tayong ipagdasal na makauwi si Tatay Digong. Sama-sama daw. Diyos ko mga minamahal, nakakulong na yung tao pero ginagamit nyo pa din yung pangalan ng matanda. Di ba kayo nahihiya? Di ba? Isa pang ipagdasal natin, bigyan siya ng malusog na pangangatawan para malagpasan niya itong mga sitwasyon at mga pagsubok. Dahil kawawa yung tao. Putang ina mo, Bato de la Rosa. Doon sa dahig, nakakakain sa tamang oras itong si Kadigungan. Nakakainom ng gamot sa tamang oras. Hindi katulad dito sa Pilipinas na walang ibang ginawa, kundi hatakin ninyo sa mga rally kahit nahihilo na yung matanda, hindi na nakakakain sa tamang oras, dinadala ninyo kasi mga wala kayong kwenta, ginagamit nyo lang yung pangalan ni Digong kasi sino ba naman kayo kung wala si Duterte?
Diba? Doon sa dahig, nakakapagpahinga yung tao. Healthy living. Siguro, I think, low carbs na din ngayon si Digong. Hindi na nag-rise. Or kung nag-rise man itong si Digong, siguro minimize. Minimal lang. Diba? Para maging healthy pa din yung matanda. Maganda kaya doon sa European country, mga minamahal, yung diet nila. Not unlike dito sa Pilipinas, diba? Hoy, sorry ha, not to brag. Pero yung healthy lifestyle ng European is different from our country. Yun lang yung masasabi ko. Pero healthy living, dito sa Pilipinas kasi nag-healthy living kapag nasa 40 na eh. Doon kahit bata pa, healthy living na. Diba? So ngayon, may balik nyo sa Pilipinas si Digong, ibabalik, mas hindi nga healthy dito. Kasi tingnan ninyo, sinasama nyo sa mga rally ninyong mga walang kwenta. Sabi dito, mga minamahal. Pagkatapos niyang isugal ang buhay niya para sa ating bayan, sabi niya nga, I'd rather live in hell as long as my people live in paradise. Wow! Uy, Holy Week ngayon. Holy Week ngayon. Masama yun. Bato! Diba? At ayun na nga ang nangyari sa kanya. Nasa impyerno siya. Ngayon ko lang nabasa to, mga minamahal, yung salitang. At ngayon, ang nangyari sa kanya, nasa impyerno siya ngayon sa ICC. Pero ang importante, hindi naging narco state ang Pilipinas. Hoy, talaga ba? Michael Yang, Sammy Uy, Alan C. O, sino-sino yung mga ini-reveal ni Trillanes. Tangay na mo ba ito? Huwag mo kaming niloloko. Di ba, mga minamahal? So, dyan na nga ako nagtataka. Yung punto kasi dito, ang tataas ng survey ninyo, tapos konti lang yung dumadalo sa inyo. Sino niloloko ninyo? Diba? At saka ito yung sinasabi ko going back dito kay Sara Duterte's topic. Diba sabi sa survey, sa performance trust rating ni President Marcos bumaba, Vice President Duterte tumaas. Diyan ako nagtataka kasi mostly ng mga Pilipino, gustong panagutin si VP Sara sa kanyang ginawang, sino-sino yung mga pangalan na to, sino si Mary Grace Piato, sino si Tim Amoy, Tim Dudong, diba? Sino-sino yung mga taong yan. Yung mga pangalan niya na mga walang birth certificate, pinapagpaliwanag itong si VP. Kasi, receipt na nga lang yung kailangan dyan sa confidential funds, hindi pa talaga nagawa ng maayos. So, mostly, ng mga naka-receive ng confidential funds sa 1,900 ni VP Sara is talagang, gawa-gawang mga pangalan. Now, madami mga Pilipinong gusto siyang panagutin. 'Di ba? Tapos makikita natin, mataas sa survey. Well, kung sa bagay, ano pa mga aasahan natin? Sabi din dito sa balita, mga minamahal. Since 2016, Pulse Asia was also tagged as propaganda tool by several anti-Duterte organization and newspaper columnists due to irregular release of survey that seemed to improve the optics of the Duterte government amid ongoing crisis on social unrest resulting from corruption scandal and gross ineptitude. So ano pa nga ba aasahan natin? Mukhang attack doggies din pala ng mga Duterte, itong Pulse Asia since 2016 pa. Siguro kahit itong mga issue ni Sara na to, katulad nito. Yan, katulad ng mga issue na yan, mga minamahal. Davao City, 672.5 million spending for COVID-19 flag and audit. Siguro yung pagpa-flag ng COA dito kay Sara Duterte, never ata yung nireport ng false Asia. 'Di ba? Nagigets niyo ba si Mima, mga minamahal? Yung mga hindi tamang gawain ni VP Sara. 'Di ba? Tingnan nito, pina-flag siya ng COA. Pina-flag itong si Vice President Sara Duterte, mga minamahal, sa 672.5 million na ginastos for VIDCO-19. Kinall out yan ng COA. Sabi pa nga dito, the Commission on Audit has called the local government of Davao City over 45.7 million worth of procured items instead intended for the families and individuals of the city government affected by the lockdown due to the VIDCO-19 pandemic. In its 2022 report, COA found that the purchase of grocery item totaling to 45
1,720,660 pesos was made to negotiate procurement. Kasi nasa emergency state. 'Di ba? Yung bansang Pilipinas ng panahon ng pandemonyo. Tapos bigla-bigla nating malalaman, mga minamahal, na mayroon palang nangyayaring anomalya na imbes sana nakatulong. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi pinapasok noon ni Digong yung mga malalakas na gamot ng VIDCO, 'di ba? Yung Pfizer, 'di ba? Sinovac, mga ganyan. Inuna niya yung pinakamurang gamot na ang akala natin makakatulong sa Pilipino. Yun pala, 'di ba? Mas lalo pang madaming nagkaroon ng VIDCO nung panahon na yun eh. 'Di ba? Niloko tayo ng mga Duterte. Yan yung exposure ni Trillanes, 'di ba? O may magtatanong, ano bang credibility ni Trillanes? Ngayon, tanong natin si Digong, ano bang credibility ni Digong kasi nakulong siya doon sa sa ICC. Si Trillanes, ang daming kinaso nila, pero ngayon, tingnan ninyo, di ba? Nangangampanya, buhay na buhay. Di ba? Nakakaloka. Okay. Sabi dito, state auditors found the city government directly negotiated with the suppliers through a representative from the City Social Welfare and Development Office without a written delegation. Ay nako, of authority from the head of procuring entity or HOPE, which runs counter to a provision of the 2016 revised implementing rules and regulation of the Government Procurement Reform Act or RA 9184. By the way, mga minamahal, hindi na natin kailangang basahin to. So ngayon ang punto natin, sasabihin na mataas yung trust rating ni VP Sara Duterte. In fact, tingnan nyo nga, oh. 'Di ba? Ang daming anomalya, ang dami ding mga Pilipino ang gustong i-call out itong si VP patungkol nga po dito sa, 'di ba? Sagutin yung mga pangalan sa confidential funds, and yet malalaman natin na, ay, mataas ang rating, hindi na nga nagtrabaho, kino-call out pa pati yung kanyang, yung mga names na involved dito, tapos mataas pa din ratings niya. So, malinaw, kung ako yung tatanungin, para sa akin, baka malinaw to na may lokohan bang nangyayari. Diba? Tsaka kung mataas yung ratings ng mga Duterte, bakit nilalangaw yung kanilang mga rally? Diba? Tapos sasabihin ng Pulse. Sasabihin ng Pulse Asia. Hindi, yung na yan, yung result na yan, dahil sa Duterte's arrest. Sino niloloko ninyo? Duterte's arrest. Yung mga Pilipino nga gustong panagutin itong si former President Duterte. Tapos, yan yung magiging sanhi na pagkababa ng ratings ni PBBM. Ano yun? Ano yun? Huwag naman tayong maglokohan dito. Hindi naman ata sa hindi pinanganak kahapon. Mga tarantada talaga mga kupal na to, no? Alright. Anyway, mga minamahal, it's me again, Alicia Nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, pahingi lang ko ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.